Magandang araw mga kaibigan. So natapos na ang dambuhalang rally ng Iglesia ni Cristo. So ano na ngayon ang kinabukasan ng impeachment complaint laban kay VP Sara? Matutuloy pa ba o malabo na? Okay, meron akong napanood na vlog ni Christian Siguera. Sinabi niya malabo na eh. So, pakinggan natin, himay-himayin natin, bigyan natin reaction. Bakit malabo nang ma-impeach si VP Inday Sara? So. Ang inyo, parang kausapan, lumalabo na. Oh, malabo na. Yung impeachment itong si Vice President Sara Duterte. Malabo na. Hindi ko lang kung matutuloy pa yung apat na reklamo na sinabi nila ay isasampa rin laban sa Vice President. Pero kung titignan niyo po yung mga signs, mga pronouncements, yung pagkilos o hindi pagkilos ng ilang nakaupo sa pwesto, yung mga kinauukulan, sa totoo lang lumalabo na po yung prospects of impeaching the Vice President before elections. Kasi mga nagsasabi na pwedeng gawin yan after the elections. Siyempre, pwede kung pwede. Pero alam niyo, between now and that period, ang daming pwedeng mangyari. Okay, so ano yung mga sinasabi niyang signs? Ano? Una, si Congressman Benny Abante, isa sa mga leader ng 19th Congress. Nagpahayag na siya na marami na siyang nakausap na House leaders, nag-agree na sila na hindi na nila tatalakayin ang impeachment complaint laban kay VP Sara starting now hanggang hindi matapos ang eleksyon. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Ay, wala na. Matulog. Diyan lang muna ang impeachment complaint doon sa Office of the House Secretary General. So, after the election, pwede na nila. Kasi, baka ito na yung epekto ng dambuhalang rally ng Iglesia ni Cristo. Nagsalita ng Iglesia ni Cristo plus other groups, KOJC, sumama rin. And then, mga ordinary citizens. I believe, hindi lang Iglesia ang nag-attend, maraming nag-attend na non-INC members. So, any congressman, congresswoman na mag-endorse sa impeachment, talagang mamarkahan sila ng Iglesia ni Cristo, mamarkahan sila ng taong bayan yung mga nag-attend ng rally. At itong ating mga local politicians, kongresista man yan, ayaw nilang isugal yung re-election bid nila. Kasi may nakaambang Damocles sword or espada sa kanilang leeg. Any false move, baka matalo sila sa eleksyon. Yan yung nakikita ko. Kaya, sana, totoo itong prediction ni Christian Siguera na walang impeachment mangyari, walang hindi aakyat sa Senado ang impeachment bago hanggat hindi matapos ang election. So, to me, that's good news. Kasi, mag-focus lang muna tayo sa mas importante. Kasi kung iakyat na nila, kasi ang sabi ng Makabayan Black, by February 7, dapat umusad na, dapat na iakyat na sa Senado ang impeachment complaint. Yun ang target ng Makabayan Black. So, kung mangyari yon, di ang Senado mapilitan na mag-convene as impeachment court. O yun na yung sinasabi ng Pangulong Marcos Jr. na waste of time. Dapat ang mga senador
mag-focus lang sa mas importanteng trabaho nila, yung pagpasa ng mga batas na makakatulong sa mamamayang Pilipino. Okay, tuloy natin ang komentary ni Christian Sierra. Kung ngayon pa lang distracted na yung marami sa atin sa eleksyon, what more pagkatapos? Hindi magiging ganun kadali para buhayin yung issue na yan. At itong pinag-uusapan natin, hindi lang po ito labanan dapat ng propaganda. Nasa root po na ito, ng issue na ito, ano ba yung tama at ano ba yung mali? Okay, so ang issue is yung paggamit ng confidential funds. Okay. Tuloy natin. Na ma-impeach at ma-convict yung Vice President o hindi. Tama ba yung mga ibinabatong issues laban sa kanya? Kung susumahin niyo po o iisa-isahin niyo yung mga issues laban sa Vice President, lihitin mo po lahat yun. At kung tatanungin niyo, nag-commit po siya ng impeachable offense. Baka nga hindi lang isa. Siguro nangunguna na puro yung betrayal of public. Okay, so, yun ang tingin niya. Kasi ito, anti-Duterte ito. But, anyway, irespeto natin ang kanyang pananaw. Ako naman, pabayaan muna natin, it's too early to judge. Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez sa interview ni Karen Davila sa kanya is may ginawa bang kasalanan si VP Sara? Sabi niya, it's too early to judge, sabi ni Attorney Vic. Pabayaan muna natin yung COA. Kasi ang deadline natin ng COA, February of 2025, dapat may submit na lahat ng Office of the Vice President yung kakulangang mga dokumento. So hopefully, na-submit na. So hintayin natin. By March, April, kung final na ang desisyon ng COA na merong ang katiwalian na ginawa ng Office of the Vice President, that's the time. Yeah, pwedeng impeach, pwedeng kasuhan. Sa ngayon, it's too early to judge. Okay? So, bantayan natin anong mga susunod na kabanata. Nakikita ko ang impeachment, uusad na yan after ang election kasi ang mga kongresista umiiwas sa posibleng negative effect ng pag-endorse nila ng impeachment laban kay VP Sara dahil sa nalalapit na election. Okay, so mga kaibigan, gusto ko kayong bigyan ng update yung ginagawa nating pagtulong sa mga kababayan natin nangangailangan, mga Talaandig tribe sa Bukidnon. Salamat sa inyong panonood palagi sa ating channel. Yung income natin, bumibili tayo ng yero at pako. Kasi nakita ko kawawa ang kalagayan ng mga Talandig. Tumutulo na po ang yero nila. Kailangan nilang palitan ang bubong or magpatayo ng bagong bahay. So bawat pamilya binibigyan natin ng 10 yero. Then yung mga kinakailang pako, sila naman labor at saka yung kahoy. Nako, in just 3 days makapagpatayo na sila ng bagong bahay. Salamat sa inyong tulong. Panoorin nyo ang video na ito. So isa ni sa pamilya nga ato ang matabangan karon. So mao ni ang ilang pinakauna nga balay. Sa wala pa sila nahatagi og mga yero. So karon pangumustahon na to ang ilang sitwasyon karon dinhi. So makita na to sa layo gyud ang ilang kuno. Ang balay nila nga ilang atop mao ni ang sistema. So atong tan-awon sa sulod kung unsa ba gyud ang kuan kay kani mga mga daan na kayo nga atop ani. Makita gyud nato diri nga daghan kayo mga buslot, no? Hayag kaayo sa gawas ay sa sulod tan-awon. Pag mag-ulan ani, lahos-lahos ang tubig. Di pud nato makumpiyansahan ang salog kay Ay pagkumpiyansa pa kay mo nang abo. kay murag isa ra gyud kuan ani kay nagtakilid na niya nga balay. Dinhi sila galuto. Namunan yang ilang kuan dinhi. Gamay lang gigikulang gyud. Mo ni ang ilang banggira dinhi. Makita gyud nga grabe kahayag kung naka sa sulod. No, di gyud kuan ang ilang kuan dire. Lisod gyud kayo ang ilang sitwasyon.
Hinahinay lang ta din kay basin niya mga bali ni. Karaan nila nga balay. Dinigid sila na nga tulog. So karon kay isa man sila sa hatagan og bag-o nga mga sin. Atong kamustahon ang ilang mga bag-o. Ug sa karon mao na ni ang ilahang bag-o nga balay. Ug katong mga bag-o nga mga sin nga gipanghatag sa ilaha. Susudlan nato. Oy, kinsay tagian ni? Asang unsay tagian ni? Unsay pangalan? Ha? Istoy? Amo ning balay ni Toy karon nga bag-o na ang ilang atop. Si Toy, sir. Oh, Toy. Amo ning balay ni Toy. Bag-o na gyud oh. Sada na dili na pare atong sa pikas nga naikuan. Oh, gwapo na kayo. Oh. Ang salog ligo na. Dito mura maginahinay man ta dito kay basig malusot ta dito. Dinhi arang-arang na ni kay nabag-o na gyud. Na-improve na gyud ang ilang pagpamuyo. Luwag na. So, unsa man imong maistorya ani? Asa man imong bana? Tuas po, sir. Ah, sige. Kamu dua, abay mo dua. So una pasalamatin ninyo ang Ginoo. Ginugyod sir ang una. Oh. Ug ang nagatag ani nga natuman gyud ang among pag-ampo ba nga makabalay ni pare ani. Oh. Sa nagasuporta sa YouTube. Og pasalamatin ninyo ang YouTube channel. Oh, YouTube channel. YouTube daw. sa YouTube. Sa Manila. Mm. So unsa man ang inyong gibati karon nga nanamoy bag-ong kaugalingon nga balay? Nalipay gyud sir. Nga dili Nalipay gyud ni. Ginawa sir kay Di nabusdot. oh, bag-o na no. Ang bago na. ay natong ginawa, wa na ulan. Wala na. Dito bisan og kusog ang ulan, mosilong ka dito, nag-ulan gyapon. Mabasa gyud ni sir. Kabasa no. Mm. Dinhi. Wala gyud, way ulan. Wala na. Bago Ayo. na. Wala na. Hayag na ang inyong panan eh. Dako gyud kay among pasalamat sir kay naisdan ang balay. Ah. Mga bag-o na ang inyong mga yero ang panggamit. So, salamat mo sa YouTube channel nga mao ni sila ang nagasuporta sa inyo karon. Tabi na sa Channel. Ginoo. Nagagi sa Ginoo sir. Okay, salamat. O,